Lugod namin kayong tinatanggap at welcome dito sa aming media pasasalamat event. So, napaka-importante po ng role ng media dahil lalo na sa age and time ngayon na marami pong mga kumakalat ng mga balita. Gusto po na ang role po natin ay magtulungan tayo para po maipaliwanag yung mga issues at hand at saka po yung mga factual lang yung ating ipaabot sa ating mga miyembro at saka ating mga stakeholders. So, napaka-importante po dahil alam niyo naman, marami pong mga issues ngayon, pero at least po, noong mga nakaraang mga hearings ng Congress at saka ng Senate, medyo naman po ang imahe at saka yung mga nagawa ng PhilHealth the past few months, medyo naman po appreciated ng ating mga mambabatas at ito po ay galing mismo sa ating mga miyembro on the ground na nagpapaabot din naman ng kanilang mga hinaing at the same time kanila pong mga feedback sa ating mga mambabatas. So, pero hindi pa po nagtatapos dito kasi marami po tayong inilalatag na mga programa sa susunod na mga buwan o taon. Isa na nga po dito yung YAKAP, although na-i-launch na natin to sometime before SONA, marami pa rin kaming revisions na ginagawa. Kasi as we roll it out, nakikita rin po namin yung potential mga gaps in our processes. So may ginawa na po kaming mga modules para po maipahatid natin sa ating mga providers ang tamang pamamaraan at kung ano po yung ating ginagawa para po ma-mitigate o maiwasan po yung mga nakikita nating problema. Problema na minsan po ay nagkakaroon po ng mga pag-uusap na ito ba ay fraudulent o hindi. Maaari namang nagkaroon lang ng pagkakamali yung ating provider kaya kailangan intindihin natin. For example po, maraming mga nare-reject yung system namin at lumalabas ay disease na halimbawa yung isang pasyente na nag-avail ng YAKAP. Pero yung pala, dahil yung PIN number or yung PhilHealth ID number ng ating miyembro ay naka-attach sa kanyang mga magulang na namayapa na. So dahil ang kanilang number ay the same as the parents, lalabas po, patay din sila. So hindi naman nangangulugan na ang pasyente ay talagang ghost patient. Kundi ang sistema namin, inaayos pa. Kasi dapat ngayon lahat may sarili na niyang PIN number. Ang kadahilanan po nun kasi datihan, may limit tayo ng 45 days cumulative in a year doon sa mga dependents. Hindi hihigit ng 45. Inalis na natin yun. Inalis na rin natin yung 45 days sa miyembro mismo. So yun, hindi na kailangan na nakadikit yung mga ID number ng mga dependent sa parents. May sarili na. Kaya nga hinahanap namin yung paraan kung paano gawin yon. May kontrata na ho kaming or meron na kaming agreement sa PSA na maglalagay actually ng mga PSA kiosk na sa mga LIOS ng ating mga PhilHealth offices para pagpunta po ng ating mga pasyente or member at wala pa hong mga PhilHealth or PSA data, automatic makukuha na rin yung data. Kasi yung mga gagawin natin sa YAKAP at dun sa ating mga FPE, may liveness check muna or titingnan natin ito ba talagang si Walter Bacaresa ay talagang si Walter Bacaresa. At yun po ay base dun sa ating mga pictures at yung biometrics na na-capture na ng PSA. Kaya kahit si Walter ay kahit saan pumunta sa buong Pilipinas, ma-verify yung kanyang pagkakakilanlan. Bukod po doon, meron din tayong mga ginagawa na mga audits at saka yung ating quality checks para tiyakin natin na hindi po bawat pisong inambag ng ating miyembro ay napupunta doon sa dapat. Kasi nga po, ang aming, sabi nga namin, ang ating currency ngayon, lalo na pag kami po ay pumupunta sa Senado at sa House of Representatives, ay ang aming integridad. At yun naman pinakikita na namin through transparency. At kaya nga po, kailangan namin yung media para po ipahatid sa ating mga miyembro kung ano po yung kalagayan ng PhilHealth. So ngayon pong, Laura, kailan ba ilo-launch ang ating transparency page? On Monday,
Together with the DPWH, along the lines of the government and the President's objective to be transparent, kami po yung una sa dalawang ahensya na ilo-launch yung transparency page this Monday. So, makikita po nyo, financial report, lahat po ng mga procurement data, lahat po ng mga TORs mailalagay po doon. Tinitingnan lang namin yung data privacy doon sa mga board resolutions, pero eventually attach din po namin yun. Tingin nyo po, ano pa yung isang ahensya na ilo-launch this Monday? DOH daw, sino pa? DPWH. So, DPWH at ang PhilHealth ay ilo-launch this Monday. Nasa Tuesday, meron kaming pagpupulong naman with civil society. So, civil society po, doon naman namin officially, with the, hopefully, kayo rin po ay magko-cover nung aming meeting with the civil society. Doon natin officially may media coverage. Kasi yung Monday, I think sa Malacanang, DPWH muna. Although babanggitin na ng ating mahal na presidente na ang PhilHealth may transparency page. So yun po, bisitahin nyo pag ni-launch po by Monday para makita nyo po. May AI na rin po doon. I-type nyo kung lagay nyo, magaling bang kumanta si Dr. Mercado, lalabas po. 5-star. Sample! Sample! Ganun yung mga AI, hindi naman yun part ng transparency. Tinatago yun. Hindi ina-announce. So yun lang po, and the night is young. Nandito si Sir Walter, kakantahin ko yan mamaya. At maraming salamat po muli sa inyo pong suporta sa PhilHealth. Once again, ladies and gentlemen, can we please all give a round of applause?